Ibig mo sabihin, naharap ako sa raling pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Gandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, sumati ng pagpapala sa araw na to. Nagpupugay po muli si Makatang Tambay ng puhunan mga logic ng buhay. Subscribe kung di ka pa nakakapag-subscribe at subukan mong panoorin kung anong mayroon kay Makatang Tambay. Okay. Pang nakontempt ng abogadong ito na nangangalang Ricky Tumuturgo sa ginawang pag-isa sa kanya rin sa TRICOM hearing na ginanap sa Kongreso. So yung nasalang dito at isip-isipin na lamang na bilang pagsisimula niya roon, ibinida niya lahat kung ano yung kanyang pagkatao bilang isang abogado, vlogger at tagapagturo din naman sa isang kilala at respetadong universidad sa Ateneo. Yung kanyang mga intro dito. Pero biro mong ang lahat ng mga pagbibida niyang ito at pag-aangat sa sarili niya. Na lahat nga niya ron bali pinuna na nga siya ni Congressman Abante. Hindi naman daw yun ang lugar para i-promote niya kung ano man yung mga kanyang mga ginagawa. Kasi sinabi na niya doon yung kanyang mga account, yung kanyang mga pagbablog, yung mga pangalan niya ron. At pinopromote na nga di nahinto siya, sinita, pinuna. Sabi nga ni Congressman Abante, ang pag-usapan natin doon, sabihin mo, kano yung may aambag mo sa cyber libel na pinag-uusapan nga natin dito, maaring nalalabag ng mga vloggers. At panoorin nga natin itong tungkol sa pagbablog niya, na kung saan inipit siya ng gusto dito ni Congressman Marcolita, tungkol dun sa kanyang pamagat na huwag maniwala kay Marcolita sa pakulo at pandilin lang nito. Sir Chair, Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagat dito lang may malis ka na Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na. Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na. Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan, Ang pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally?
Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ako doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung Kanda bulol-bulol at kanda bulbul kung anong kanyang isasagot at kung saan siya maghahagilap. Tanungin na nga siya nito kung ipakita niya kung ano yung mga panlilinlang na sinasabi nito. May kinalaman dun sa rally. At dito ngayon nakita pa rin natin na gusto nito sanang magpalusot ng abogadong ito. Sabi niya dahil hindi nga raw niya maalala yung palusot niya dahil daw marahil yun sa kanyang comment. Kaya sa ginawa rin subject nung dalawang anchorman sa 2025, yung Saganang Mamayan. Dito sinupalpal nga siya ni Congressman Marcolita na nagbimisto lang inililis niya yung isip. Hindi walang kinalaman yun sa sinasabi mo, panlilin lang ko. Yun yung inuulit-ulit niya rito. At dito nga hiyang-hiyan ang taong ito at hindi niya malaman kung ano isasagot. Na sinasabi pa niya na sa dami ng aking mga na-vlog na hindi ko na tumalaala, binibigyan din parati ni Congressman Marcolita. Alam, hindi mo tumalaala. Ikaw ang gumawa ng vlog na ito. At kung ikaw ay nilinlang ng isang tao, saka sa kahit gaano katagal pa man yan, yan ay pilit maalala mo. Ituloy natin itong mga pagtutanong niyang ito. ang dami ko na po kasing naging content tungkol Ay, po. hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka-public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair At ituloy natin itong tila makalubog upuan na sa pagkapahiya ng abogado ito sa ginagawa sa kanyang pag-isa ni Congressman Marcolita. ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At inakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Maglagi din ako nanonood sa abogadong vlogger na ito. At hindi nang napupuna ko at ng isang madalas na maging biktima din ito. At
ipakalat ang mga ganitong mga impormasyon na disinformation naman talaga ang kinakalabasan. Si Senator Bato de la Rosa, ganyan din yung ginagawa niya. Nilalagyan niya ng mga malisyosong mga title pag ito yung kanyang topic. At siguro kung ito mapapaharap din sa Senado, sigurado magkakandabulbul huli ang hininga nito at mababaon na naman ito sa kahiyan doon. Ganyan yung kanyang mga estilong ginagawa sa kanyang mga pagbuo ng mga video. Na bagamat sinasabi niya yung katotohanan lang daw yung kanyang inilalabas. Katulad nito, anong katotohanan mailabas niya rito? Ito na yung pagkakataon kung totoo nga yung kanyang mga binablog at sinasabi dyan. Para maipakita rin niya sa kanyang mga viewers na yung mga pinaparating niya rito, mga impormasyon ay totoo. Bakit ngayon wala siyang maisagot nga? Panggigisang ito at pagtatanong sa kanya ni Congressman Marcolita.